Magandang umaga sa Pilipinas, magandang gabi naman sa Ireland at madaling araw ngayon yata sa Saudi. Kumusta po kayo mga kababayan? At ako'y nagbabalik muli at magmarites tayo sa kakaunting panahon kung ano ang mga dapat gawin upang maging successful ang pag-cross country. Meron mga 7 bagay na dapat nating gawin kung paano mag-cross country. Yung mga requirements na kailangan yung kunin kung paano pumunta rito. Sa isahin ko po, meron po kung 7 ihandang bagay na dapat nating sundin o base sa aking experience mga kababayan. Shout out dyan kay Ricky Alheria. Kasamahan ko yan dati sa Mikado Philippines, paggawaan ng propeller ng barko. Nandun na ata siya ngayon sa ibang bansa din. Kasama ko siya dati sa Nakashima, Japan, sa Pilipinas, sa EPSA. Si Ricky Alheria, shout out. Bye. Kumusta? Nasa ano na siya ngayon? Sa Poland ata. Nagtatrabaho din bilang isang machinist. All around. Pwede siya manual, pwede rin siyang CNC. Balik tayo dun sa topic na nabanggit ko na 7. Ang unang-una, kuha kayo ng medical. Dapat mga kababayan, may pasan nyo ang pinaka-importante sa lahat, medical. Meron man kayong mga requirements na 6, kung yung medical niyo ay bagsak, sorry din. Hindi ka talaga tatanggapin sa pag-file mo ng visa. Kailangan mga kababayan, bago ka mag-apply, make sure na yung katawan mo is okay ang lahat. Na-check mo na yung dapat kailangan i-check sa katawan mo. Dugo, kung ano-ano pa man dyan, hipa, dapat wala ka nyan. So, huwag naman sana mangyaring ganun kasi sayang yung apply natin kung natanggap ka na. Kasi ito, 4 requirements na ito, natanggap na po kayo sa inyong apply papuntang Europe. So, una nga, di ba, sabi ko, kailangan mo ng may pasaang medical. So, kailangan clear. Wala tayong sabit. Kahit isang findings sa medical mo, kailangan pasado ka sa lahat. So, pag natapos mo na yung medical mo at okay ka na, pwede ka na magpatagay or pwede ka na magpainom or magpakain kasi first stage ka na, nakapasa ka na eh. Treat ka na sa mga kasamahan mo sa trabaho kasi pasado ka na sa medical. Itong 6, verbal na lang to or minimal na lang siya. So, ang pangalawa, present and past certificate of employment. Kailangan po yan. Kasama po yan sa pagdala mo ng mga requirements, pag-apply mo ng visa sa Damam ako noon eh. Kalimutan ko lang yung agency noon. Kung ano yung agency na yun. Kailangan meron kang 2 na yun. Kailangan natin yan. Kasi pa-authenticate natin yan sa Embahada ng Pilipinas. So, meron ka ngayon sa dati mo sa Pilipinas ka pa, meron ka rin sa Saudi, kailangan mo kumuha ng Certificate of Employment. So, punta naman tayo ngayon mga kababayan sa transcript of records, pangatlo. Kailangan mo rin yung kumuha ng transcript of records sa school kung saan ka nag-eskwela ng college or hindi mo man siya natapos. Kasi dito sa Ireland, sa amin,
merong 3 years to 4 years. Pero meron din sigurong 2 years college, 2 years course ka lang, nag 2 years course ka lang sa college. Pwede na, depende yan sa ibibigay sa'yo ng agency. Kasi dalawang klase ang ano rito visa sa Ireland. Sa amin, napunta kami ng yung visa na nakuha namin, nakalimutan ko din. So, mamaya makaalala ko. Sabi ko sa inyo. So, balik tayo dito sa transcript of records. Kukuha kayo, punta kayo sa school. Okay, so, sorry, general visa. Stamp 1. Stamp 1 yun. Tinatawag dito na Stamp 1. Ang aming visa. So, balik tayo dun sa transcript of record. Kailangan mo pumunta sa school, kunin mo lahat yon. Or dito ka naman sa abroad, pwede naman ang mga family mo, kapatid mo, ate mo, asawa mo, sino man ang pwedeng kumuha. So, ang pang-apat na babanggitin ko, sulat na lang po sa papel para hindi kayo maligaw. Ang pang-apat po ay PSA. Kailangan nyo din kumuha ng PSA or birth certificate. Kailangan nyo kumuha ng bago nun. Or may luma kayo, pwede rin. Kung wala, malabo na. Kailangan talaga ng bago. Para attachment din yun sa isang requirements ninyo. Yung NSO or PSA. Pang-lima, police clearance na naman. Mandugo talagang laban kapag pupunta tayo ng abroad, kapag nag-cross country ka. Kailangan mo talagang kunin mo lahat yan para masuktuparan ang inyong mga pangarap sa buhay. Di ba? Kunting, kung sabi nga, kailangan mo magtiyaga para may nilaga. Di ba? Makasabihan tayo ng mga kabataan pa tayo. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Kailangan mo talagang mag-comply sa mga kailangan na mga requirements. Ang police clearance sa Saudi, manugong laban. Talagang gagastos ka talaga. Handa kang umabsent, handa kang gumastos, handa kang magpuyat, handa kang mapagod. Grabe ang pagod ko dyan nang ako'y kumuha ng police clearance. Madaling araw pa. Umalis na ako sa Dammam to Riyadh. Nagbiyahe ako ng 6 na oras lang. Paglabas ko ng panggabi ako umaga. Ay sorry, hindi pala ako pumasok noon. Nag-file ako ng leave. Umalis ako ng alas 10 ng gabi. Or 11. Dumating kami doon ng alas 7 ng umaga. So ngayon, pagdating mo doon, kuha ka agad ng form. Pag kumuha ka ng police clearance. Pag pumasok ka na sa embassy, meron doon form, pila ka, tapos magbayad ka ng 125 euro ata, o di ko lang sure, basta ganun. Ngayon, pupunta ka na naman sa Kamay para mag-print ang inyong sa ating mga fingerprints doon sa police station. Punta na naman ako doon. Bayad naman ako ng taxi. Saglit lang yung nila, yung fingerprints nila, lalabas agad yun kung may records ka o wala sa Saudi. Dapat clear ka rin. Tapos pag nakuha mo na lahat, balik ka na naman sa embahada para for releasing. Pasa mo na yung nakuha mo, tapos yung police clearance pala, pa-translate mo sa English. Kasi Arabic yun Bayad ka na naman ng 50. Basta buong araw yun. Base sa experience ko, buong araw na din yun, ipaprocess mo. Pag uwi mo, puyat, pagod, releasing na, magbabayad ka naman ulit. Kaya kailangan mo talaga na may pera ka. Siguro, kung may mag-taxi ka, o mag-rent ka ng taxi, 1,000. Yung gagastusin mo doon, pagkain ng driver mo. Or kung, sa akin kasi kasi biglaan kami tinawagan na for processing visa na kami. So, nung 5 o'clock bago sila magtapos, sa releasing na sila, saka namin nakuha yung
Saka ko nakuha yung police clearance sa Riyadh. So, meron pa niyan kung tawagin nila na na 1 year validity. Kailangan mo rin yun kung gusto mo. Kung hindi mo naman, wag mo nang validity for 1 year. 6 months na lang ang nun ang long term niya So ngayon, sorry kung mabilis ang pagkasabi. So, unawain nyo na lang kung mabilis man yung pagkakasabi ko. Pagka-uwi ko noon, nakuha ko, grabe ang saya ko noon sa puyat, pagod, gutom, tiyaga. Pero nakuha ko naman siya. So, nung pagka-uwi ko sa bahay namin sa Jubel, doon ako nakahinga ng maayos na. So, balik tayo sa pang-anim. Pa-authenticate mo ang diploma mo na sa Pilipinas. Kasama na ito lahat. Sorry. Kasama na lahat na 6 para pag-file mo ng visa, kompleto na. So, nakuha mo na yung diploma mo. Pa-authenticate mo na sa gobyerno sa Pilipinas. Nung nakuha ko na lahat yon, notification, passport, lahat na nakumpleto na. Mamaya sasabihin ko kung paano pa ha. Doon muna tayo sa diploma. Pag na-receive mo na yung diploma mo na pa-authenticate mo na sa school, sa CHED pala, yun sa CHED. Kailangan mo pumunta ng CHED para authenticate ng mga diploma, certificate, ng previous and past employment. No, hindi padala na sa akin. Galing ako ng Saudi noon. Naipadala sa akin ng aking asawa. Ngayon, nung natapos na pampito, meron kang valid passport. Meron kang valid passport na para sa full requirements mo na. Hindi pwede ang 1 month na lang, 3 months na lang. Kailangan na-renew yun bago ka mag-file ng visa. So, ngayon, na kumpleto ko na lahat ang 7, saka pa ako kumuha ng mga requirements sa agency na yun ay dadalhin ko papuntang para pag-file sa DAMAM, para pag-file ng visa. So, nagbayad na naman ako ng, I think, 250 to 350. Hindi ko na matandaan kasi magto 2 years na. Pagkapunta mo doon, i-evaluate na naman yung mga credential mo. Lahat yung nabanggit ko, i-evaluate nila yan at saka yung mga form na galing ng agency nyo at sa employer nyo, dala-dala mo yan. Ganito kakapal yung dala-dala kong requirements. Galing kasi ang kontrata nasa 30 page. 30 page na siya. Yung yung mga requirements mo pang galing school. So, ang dami. Talagang may folder ako nun. Wag nyo pala magusot. Iwasan yung magusot. Baka yung nang evaluate ng mga requirements nyo. Ayun nila pa, masilan kasi sila Masilan sila mag-evaluate ng mga requirements para sa pag-apply ng visa. So, ngayon, nung na-evaluate na nila, may 1 oras, may katanungan pa yan sa'yo. Bakit mo ganito? Bakit ka ganyan mag-apply? Ano bang kailangan mo? Ano bang magiging trabaho mo doon? Tatanungin ka. So, kapag tapos mo nang ma-evaluate yung meron doon yung photocopy para sa attachment sa pinirmahan mo doon sa taas sa DAMAM, sa opisina na yun.
Ngayon, nung nilagay ko na yung ano ko, yung picture ko lahat-lahat na ganito kakapal. Pinasa ko na sa pinaka ano na may magbayad ka na. Yun ay kukunin na sa inyo lahat. Pero dapat Xerox. Lahat, huwag ka magbigay ng original. Kasi baka mamaya hindi na ibalik sa'yo. Sayang naman yung original na mga requirements mo. Kailangan i-Xerox nyo muna bago kayo pumunta pag-process ng mga requirements. Pag-file nyo ng visa. So, nung naipasa ko na at nakabayad na ako, ayun. After 3 months, dumating na yung visa ko. At doon ako nag-resign sa company. Wag na wag kayong mag-resign. Take note, mga kababayan na gustong pumunta ng Europe. Wag na wag kayong mag-resign sa trabaho nyo hanggat wala pa kayong visa. Kasi mamaya, magka-problema yung visa nyo, nag-resign na kayo, patay, gutom ang tiyan sa Pilipinas, ang ating mga mahal sa buhay. Kaya sana mga kababayan, at nakapagbigay ako ng impormasyon sa inyo, at sana pasensya na kung medyo mabilis o medyo may nakalito. Paki-review na lang sa mga sasabihin ko, at hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panunood, at sana next time kung nating pag-uusap ay nandyan pa ulit kayo. At salamat sa pag-subscribe sa aking munting channel, Machinist Pinoy Worldwide. Salamat!